Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Tayo po'y muli mag-usap-usap patungkol sa mga nangyayari, mga kaganapan sa politika at sa gobyerno ng ating bansa, mga kababayan. At sana po kung di pa po kayo nakasubscribe, mga kababayan, sana po ay kayo po ay mag-subscribe, mag-comment at mag-like na rin po kayo para magkausap-usap po tayo mga kababayan. Sa mga nakaraang videos po natin, nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay ng oras upang makinig at magkomento. Tayo po dito sa AJ Commentaries, tayo po magbibigay ng ating mga komentaryo at opinion. At tatalakay na rin po tayo ng ibang mga parte ng pahapiyaw na parte sa batas kung kailangan at kung nalalaman natin kung ano ang dapat ay ipaliwanag sa parteng yon. So sa pagkakataong ito mga kababayan, ang gusto po natin ipaliwanag o pag-usapan yung ginawang pagsasampa ng kaso ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa Maleta Boys o hindi na po kasi pinapatawag na Marines eh. So Maleta Boys na lang siguro. At kasama na nga dun sa demanda niya sila Senador Alan Cayetano at sila Mark Coleta dahil doon po sa nangyaring tinatawag nilang bogus hearing mga kababayan, dahil alam naman po natin yung nag-hearing sila ng June 4 wala pong Senate Secretariat doon at wala nang iba na po ang pamunuan ng Senado dahil sa nangyaring pagbabakante ng mga posisyon noong June 3 at naialal nga si Gatchalian, Senator Gatchalian bilang pro tempore. So mga kababayan, bakit ba niya dinimanda mga ito? Simple lang mga kababayan. Kasi nung nandoon yung 18 Maleta Boys at nagbigay ng mga sarit-saring mga bintang. Kasi sa pagkakataong ito mga kababayan, bintang pa lang naman yan. Hindi pa naman napapatunayan. So ngayon mga kababayan, dahil yung hearing na yon ay walang Senate Secretariat o hindi po recorded, wala rin po doon ang mga personnel ng Blue Ribbon Committee. No? So kapansin-pansin mga kababayan at alam ng karamihan na hindi yun legal na hearing. Unang-una mga kababayan, kahit sabihin nilang legal yun, hindi pa po constituted ang Blue Ribbon Committee ng mga panahon na yun. Para po makonstitute ang isang committee, kailangan po merong majority members na naka-assign doon sa Blue Ribbon Committee at meron din pong minority members. Sa pagkakataon po ngayon mga kababayan, wala pa po silang nailalagay ng mga miyembro ng minorya kasi hindi naman po sila pumasok sa session eh. Sila lang po naglagay ng pangalan. Dapat po kasi ang minority ay magsasabit ng mga pangalan. So sila lang po naglagay ng pangalan. But anyways, so tinuloy nila yung hearing nila at nagbigay nga ng mga salaysay itong mga Maleta Boys. Ang pagkakamali doon mga kababayan, dahil hindi po yun kinikilalang legal na hearing, wala po silang parliamentary immunity. Ibig sabihin, yung mga pinagsasabi nila doon magagamit laban sa kanila. Ngayon po, cyber libel po ang ikinaso. So, yung cyber libel, alam naman po natin na yun po ay 1 degree higher sa libel dun po sa Article 353 ng Revised Penal Code. So, ano po ba yung libel? Pumunta tayo sa libel. O sige po, cyber libel na. Pag po kayo ay kinasuhan ng cyber libel, siguro po dahil may mga elementong katulad ng mga sasabihin ko mga kababayan. Una, dapat po may defamation. Kumbaga, may discreditable act or condition tending to cause, to dishonor, to discredit, or contempt of a natural or juridical person. So may mga sinabi kayong mga pahayag laban sa isang tao na obviously hindi totoo, kaya nga kayo dinimanda ng cyber libel. Sa publicity naman po, isang elemento po doon yung publicity kasi po kailangan po ay na-publish o na-broadcast sa third party ang inyong mga sinabi. Halimbawa po, sa messenger na lamang po mga kababayan, kung ikaw po ay nagsabi ng hindi maganda laban sa isang tao pero sinend mo lamang po yon sa kausap mo direkta, kayo lang magkausap mga kababayan, yun pwede pa kayo makalusot na kayo nagbibigay lang ng opinion ninyo. Pero pag may third person na, may third party na, grupo na, yun magko-constitute na po yun ng libel, paninirang puri mga kababayan. Dapat po may malis. Ibig sabihin, yung ginawa mong statement ay made with intention of causing injury. With reckless disregard for the truth. Ibig sabihin mga kababayan, yung sinasabi nyo, may intention talaga kayong makapanira
o mag-cause ng injury sa kredibilidad, sa pagkatao, sa kung ano man po ang katayuan ng taong inyong pinagbibigyan ng opinion na hindi tama, hindi totoo, lalo na. So, alam naman po natin sa mga nakaraan at yung pinakahuli nga, June 16 po ata yun, yung si Mike Defensor na mismo ang namuno ng, ewan ko po paano naging hearing yon. Pero inamin naman nila, bandang huli, hindi daw hearing kasi unang-una, hindi sa Senado ginawa. Pangalawa, wala yung mga senador na nandun, si Mike Defensor nga yung namuno doon. Tapos wala pa rin po mga Senate Secretariat. Kasi po, ang isang hearing, mga kababayan, sabi po sa ating konstitusyon, dapat po ginagawa dahil in aid of legislation. Ibig sabihin, para makatulong sa mga ipapanukala mong batas, kung ikaw ay mambabatas, para maiwasan yung mga pagkakamali. So, yung mga magagather mong information doon, yung mga matutuklasan mo doon sa hearing na yon, yun ay magagamit mo para pag ikaw gumawa ng mga panukalang batas, maisasama mo yung mga, kumbaga parang do's and don'ts, advantages, disadvantages, para magkaroon tayo ng mga panibagong batas na maaaring makapigil sa isa pang pangyayaring hindi tama. So yun po ang dahilan ng mga hearing. Pero dahil wala po dong secretariat, hindi po yun recorded. So, paano po natin magagamit in aid of legislation? So, yun po parang lumabas parang press briefing or press conference. Kaya wala silang parliamentary immunity. Ano po yung parliamentary immunity? Kapag kayo po ay under oath at nasa legal kayong hearing, yung inyo pong sasabihin ay protektado, mga kababayan. Huwag lang kayo magpa-perjury, huwag kayong magsisinungaling. Kayo po ay protektado. Sinasabi nyo yun dahil kailangan nyo sabihin yung mga alam nyo para makatulong sa investigasyon at sa paggawa ng hatol doon sa kung ano man pong kaso yung kinakaharap sa sitwasyon na yon. Pero kapag hindi po yan officially hearing at di po kayo under oath, ay lalabas po niya, naninira lang kayo, nagsasabi po kayo at marami po nakakapakinig. Yun nga po ang nangyari. So, nademanda sila ngayon ni Trillanes. At ang demanda pong yan, mga kababayan, kasi po doon sa cyber libel, hanggat sinasabi nyo, paulit-ulit, dagdag yun, mga kababayan. Hindi yan katulad ng iba na parang double jeopardy na. Like, sampa mo na yung kaso, sasampa mo na naman ng paulit ng ganong kaso. Hindi po. Magiging multiple counts po yan ng paninirang puri. Tapos ang mabigat po sa sitwasyon ng Maleta Boys, kung inyo pong iisipin, mga kababayan, kung totoong sila pong nagagamit lamang. Kasi po, pabago-bago statement nila eh. Yung si Loren, unang statement nila, nabigyan nila, dinetali nila, paano nila naibigay, ilan nabigay nila, tapos nung lumipat sa kanila, hindi na daw totoo yun. Tapos, yung pinakitang picture nila Kiko Pangilinan, tapos bawi sila, hindi nagkamali lang daw. Ganon din. Nagbigay daw sila ng maleta doon sa executive assistant ni Tito Soto na 2015 pa pala patay. Maging kay Chis Escudero, nagpicture sila sa labas ng bahay na hindi naman pala bahay ni Escudero. So, marami silang questionabling mga pahayag. Pero, mga kababayan, kung inyo pong iisipin, yung mga tao na talagang porsigidong sila ang nilalagay dyan sa kontrobersya na yan, eh may mga kinakarap na kaso at hindi nila pwedeng sisihin na ginigipit sila dahil ang mga kaso nila ay sila rin ang nagsabi. Katulad lamang po ni Marcoleta. Siya po ay nahaharap sa plunder case dahil po sa kanyang interview at sinabi niya, kasi po doon po sa Republic Act 7080, malinaw po na sinasabi na ang plunder maaari yan dahil sa gift o bigay po sa inyo. Tapos ay may higit 50 million pesos. Pasok po siya doon. Pati series of overt criminal acts. So, hindi lamang po yung isa o dalawa o dalawang beses na tumanggap siya. Sinabi po niya sa interview, 3 beses siya nakatanggap bago mag-campaign period. Galing yung kay Mike Defensor at sa 2 pang tao, mga kababayan. Siya po ang nagsabi nun. Kaya nakalusot po siya sa campaign o sa election offense dahil wala po siya sa loob ng campaign period. Pero napuntahan po niya yung mas mabigat na kaso, plunder. So pag plunder po, katulad po yan kay Jinggoy Estrada, no bail po yan. At si Mike Defensor ay kasama po dyan sa kasong yan.
At ngayon nga po, may kaso na naman si Mike Defensor dahil nga po sa qualified human trafficking. Napaliwanag ko po yan sa isa kong video, mga kasama. So kung inyo pong iisipin, mga kababayan, kung makukulong si Marcoleta at si Mike Defensor at maging itong sila Cayetano dahil sa pinagpapaliwanag na po sila dahil po sa obstruction of justice. Tandaan po natin, ang obstruction of justice, kung di tayo nagkakamali, 6 years and up ang kulong yan. Ibig sabihin po, mga kababayan, hindi po sila protektado ng Senado kasi po sa Senado, kapag ang kaso may 6 years below, hindi ka pwede arestuhin doon kapag may sesyon. Pero pag 6 years and up ang kaso mo, mahuhuli ka, mga kababayan. Kapag itong mga to nakulong, di nawala po ang maproteksyon nitong mga maleta boys, sino may ipit? Silang mga nagamit kung ginagamit man sila o kung nagpapagamit man po sila. Mabibigat po ang kasong yan, mga kababayan. Cyber libel, 1 degree higher yan sa libel. At ganun din, mga kababayan, yung mga sinamahan nilang mga senador, mga grupo, pare-pareho may kaso. Hindi naman po rebellion o sedition ng mga kaso. Ang mga kaso po nila, plunder, qualified human trafficking. Sila rin ang gumawa, mga kababayan. Sila rin ang umamin sa mga interview nila. Kaya sila may kaso. So, mga kababayan, meron po akong i-upload patungkol naman po sa obstruction of justice na kaso ni Cayetano at ni Padilla. At sana pa panoorin niyo po yun. Hanggang dito po muna. Maraming salamat, mga kababayan. Sana po kayo po mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Maraming po salamat sa inyo, mga kababayan.